Magandang hapon po, Ma'am Rosa at Sir Roy. Off-cam ito kasi yung minor de edad na yung anak nila ay merong reklamo. So, kailan niyo po ito ipinaubaya kay Pastor Brian Sandoval? Bali po, noong July po, pumasok siya bilang missionary. Pinayagan po namin kasi nga wala naman kami totally financial. Wala kami sa financial para paaralin siya, patapusin siya sa pag-aaral. Kaya sabi niya, Mama, hindi naman masama ang ginagawa ko. Papasok na ako bilang missionary. Sabi ko, sige, hindi. Pumayag ako. Magandang kasunduan namin, sir. Kasi po, ang asawa ko may sakit. Hindi niya kami aalisan ng karapatan sa anak ko. O kaya po, ang contact number po ng anak ko, hindi niya puputulin. Pag-uusap namin mag-inaom ng papa So, in niya. short, ano pong nangyari? Hindi natupad yung usapan? Hindi po natupad yung usapan. Ano po yung mga Pinutol niya po. ginagawa ni Pastor na hindi niyo nagustuhan? Hindi na namin siya matawagan. Ang sabi niya, nung linggo, kung gusto namin makausap ang bata, sa kanya na lang daw po kung may makipag-usap bago sasabihin niya na lang sa bata. So wala kayong karapatan na makipag-usap sa niya ng diretso? Wala po. Wala na kayong direct line, direct Wala access? na po. Opo. Bakit daw po? Hindi ko po alam. Sige, direkta na tayo kay Pastor Brian Sandoval ng Estancia Iloilo. Pastor, Reverend, magandang hapon, sir. Po, sir. Sir, andito po yung mother at father. Ang kanila pong kinakasama ng loob, okay naman sana, walang problema. Hindi po nila nakakausap ng diretsuhan yung kanilang anak. Kinakailangan para po dumaan sa inyo. Bakit daw po, sir? Ito, sir. Ito yung nangyari. Kinumit nila yon sa gawain yung kanilang anak, si Cristelan. Opo. Oo. Tapos nagkasundo na kami na dito na sa akin yun. Mhm. Ngayon yung bata, ayaw naman umuwi. Ayaw na. Pinaprangka namin yung bata. Ayaw. About sa communication po, binigyan ko yung bata na huwag mag-communicate ng 6 months sa kanilang magulang. Bakit po? Dahil po, yung nanay kasi yung problema, hindi yung tatay. Mhm. May delusion kasi na ginagawa pag kinakausap yung bata. Ano po yung delusion na sinasabi nyo? Oo. Dati po, didiskartehan po nila ako na kukunin yung bata o magbakasyon muna yung bata doon sa kanila. Yung intention, hindi maganda eh. Ano po hindi Nadidiscern maganda? ko po na yung intention nila ay huwag pabalikin. Paano po naging masama yun? Yung anak nila, ayaw na nilang pabalikin na minor de edad sa inyong ministry. Ano po? Alright? So, what's wrong with that? Yung masama kasi, sir, ganito. Ayon sa sumbat ng mga bata sa akin, gagawin na silang alipin ng kanilang magulang. Gagawin silang puhunan sa hanap buhay. Ganon yung ano. Puhunan yung sa sumbat ng mga anong klaseng bata hanap sa buhay akin. po? Tulad niyan, magtitinda ng balot o ganon yung ginagawa. Sir, it's not for you to make that decision kung mali ba yun yung magulang na gagawin nilang katuwang sa paghanap buhay, sa pagninegosyo ng kanilang mga anak. It should be sandali lang sir, it's not the ministry, your ministry. It should be the DSWD or Women's and Children's Test na mag-decide kung yung ba ikakasama ng kapakanan ng bata. Hindi po kayo, sir, Pastor, FYI. Walang problema yan, sir. Doon na sila sa bata mag-kausap. Kaya ang problema, sir, kaya walang problema. Ang problema, sir, they were trying to contact their daughter pero hinaharangan nyo po at ayaw nyo po siyang ipakiusap ng diretso. Kailangan dumaan po muna sa inyo. Yun po yung kinakasama ng loob nila, sir. Dapat malaman ko talaga. Kasi leader ako ng ministry. Dapat malaman ko talaga. Sir, wala ba silang karapatan na kausapin yung kanilang anak lalo pat minor po yan? Eto, sir. Yung sabi ko nga, hintay lang muna ng 6 months si Cristel na mag-kausap. Hindi ko naman yan No, sir. patawalan. Kasi As a matter of fact, sir, meron kayong kaso dyan. Ako, I'm not a lawyer, sir. The way I look at it, offhand, I think there is a case that can be filed against you. That person is a minor. Okay? Now, pinangalaga nga sa inyo yan, ipinagkaubaya sa inyo na magulang with some conditions. Hindi natupad yung mga kondisyones na yon. Ngayon, mga magulang, ayaw na. So, gustong kausapin para alamin ang tunay na sitwasyon dyan, ayaw nyo ipakiusap sa kanila yung kanyang anak. Then meron pong problema dyan, sir. I'm telling you. Nakaredy na po yung PNP natin. I'm sure the PNP will agree with me. Merong kaso. Sige. Walang problema yan, sir. Sige, Ganito. sandali, sir. May mensaheng nanay. Nay, sige. Salamat po kung tutulungan niya po kung mabawi ang anak ko. Saka hindi ko naman po pinagtitinda yung anak ko na nadalaga na yan eh. Kung halimbawa po na pagtindahin ko yan, obligasyon ko bilang ina na tumulong siya sa akin kasi mahirap lang kami, sir eh. Saka hindi ko naman minamaltrato mga anak ko. Tungkol naman po sa panganay ko ng construction,
lampas na po siya sa edad, 19 na po yun, magbe-20 na po. Dapat na po yung tumulong sa magulang dahil may sakit po ang asawa ko. Hindi ko na po matutustusan yung 5 anak ko, sir. Intindihin niyo naman ako. Nangungulila din At saka ako pastor, ang nangyayari dito ngayon, base po sa pag-interview namin kay Nanay Rosa of Air, nabibrainwash niyo po yung bata na wag na makipag-usap at sinasabihan niyo ng mga kung ano-ano mga maling kwento yung bata para magalit na sa mga magulang. That is not good. Para kang sandali lang sir, parang hindi ho kayo maka-Diyos. Parang hindi ho kayo mga alagad ng Diyos niyan. Para kayong mga alagad ng demonyo kung totoo po yung mga sumbong sa amin nakakarating. Ano po? Yung Diyos na lang pong nakakaalam ng ganyan at maghukom ng ganyan. Kasi po, all of a sudden, yung bata ayaw na po makipag-usap. So, ano nga po, 1 + 1 lang yan Yung anak nila, babae at minor de edad, all of a sudden, na wala naman silang ginagawa, mga magulang, ayaw na makausapin yung kanilang yung nanay at yung tatay na alam nung bata, may sakit. Bakit? Sabi nila, brainwash mo. And to reinforce their suspicion ay sapagkat ayaw mong makausap nila ng diretsyo ang kinakailangan dumaan pa sa iyo. So, walang direct communication. Kailangan lahat nasasara mo. Anong klase yan? Sandali lamang, sir, dun sa bata, alias Chris. Hello, Iha? Chris? Hello po. Okay. Huwag ka matakot. Si Rafi Tulfo ito sa Radyo 5, live tayo sa Action TV. Andito yung nanay mo. Gusto ka na makausap, okay? Nay, usap kayo. Be, maawa ka na. Umuwi ka na lang sa atin kung ganyan ang ginagawa sa'yo ni Brian. Pinayagan kita mag-missionary. Iniwan kita riyan. Pinayagan kita. Pero bakit ganyan ang ginagawa sa atin? Bakit nawala ang kontak? Hindi ako tumututol mga alagad sa Diyos dahil Diyos yan. Siya ang naglikha sa atin. Maraming ministry dito sa Manila. Pwede kang lumipat kahit anong oras. Kung ayaw mo ng mga mag-aral, mag-mission ka, papayag ako. Importante lang, andito ka sa tabi namin ni Papa mo. Nakikita ka namin, natatawagan ka namin. Papayag ako, maawa ka. Ang Papa mo may sakit. Maawa ka, So, Chris, alias lang to yung binibigyan namin alias sa'yo. So, ano masasabi mo dun sa panawagan ng nanay mo? Umiiyak kanina pa, humagulgol. Nakadepende yan po sa pagtawag sa akin ng Panginoon. Kung saan ako tinatawag ng Panginoon, dun ako. Dito akong tinawag ng Panginoon. Kaya dito ako. Okay, sige. Pero Chris, hindi ka pinapayagan ng pastor ninyo na makausap yung nanay mo. Bakit? Anong masama doon? Sabihin na natin, yan ay tawag sa inyo ng Panginoon na para ikaw ay mapunta dyan sa ministry. Pero wala naman siguro sa usapan o nakalagay sa Biblia na yung mga papasok sa ministry, kailangan hindi na pwedeng kausapin yung mga magulang. Di ba? Nasa Ten Commandments yan. Honor your father and your mother. Di ba? Your pastor should know better. Your mother and father, they're both here and they want to talk to you, and for the longest time, gumagawa silang paraan na para makausap ka, and ang ginagawa ni pastor, ayaw kang ipakiusap sa kanilang diretso. Ikaw naman tumatanggi, then you're not honoring your parents, which is a sin against the Ten Commandments. Ganito po, sa 6 months kami hindi pwede makiusap kasi yung ginagawa nila nga, palagi na lang akong pinapauwi sa Manila. Ayoko nga umuwi sa Manila Okay, dahil ikaw ay minor de edad, Chris, sandali lamang kausapin natin ang Women's and Children's Desk muna and then yung MSWD. PO2 Maria Lota Barbosa, Women's and Children's Desk, Iloilo PNP. Magandang hapon po, PO2. Yes, sir. Good afternoon po. Kayo po ay nakamonitor kanina pa from the very start. Opo. Ano ho yung take nyo tungkol dito sa sitwasyon na ito? Hindi naman pwede na pagbawalan na tumawag yung parents ng bata sa kanila. Oo. So dapat kung wala siyang intensyon diyan, dapat ipakita or ipakausap na lang sa nanay. Ayun. Oo. Okay. Kung halimbawa po magmamatigas itong ministro. Pwede namin kunin yan kasama ko Good. ang DSWD, yung social worker. Pwede namin kunin yung bata doon. Good. Sige po. Oo. Sandali lang po, PO2 At si Miss Melanie Aldaba, gusto ko rin po malaman yung input ninyo tungkol ho dito sa sitwasyon ni Chris, 15 years old. Ngayon, sir, pwede namin mapuntahan doon. Pwede namin ngayon na bisitahin ang bata at tingnan kung anong nangyari doon. Pwede namin makuha. Kunin. Okay, sige po. Para evaluate nyo po.
Kasi baka na brainwash nga po doon, ano po, evaluate nyo kung ano talagang kalagayan ng bata, ano ba yung estado ng kanyang pag-iisip dahil minor de edad po ito. Tama ho ako? Sige po, asahan po namin. Madam Melanie, sobrang thank you po Kasama po yung PNP ninyo. Oh, yes, sir. Thank you. PO2, Barbosa. Sino yung first name ng pastor po, sir? Pastor Brian Sandoval po. Sige po, off-air, sabihin po sa inyo exact location para mapuntahan nyo na po. Salamat po, PO2. Sige po. Sige Thank you po. Sige. Pastor Sandoval, sir. Oo. Reverend, pupunta na po dyan yung mga kinaukulan at pakitin over na po yung bata at bahala na po muna yung MSWD at saka Women's and Children's Desk para ma-assess po yung kalagayan ng bata kung talagang ano yung nararapat para sa kanya, ano po, sa kapakanan niya. Walang problema yan, sir. Very good. Pero wala ako doon, sir, sa assistance. Nandito ako sa Milagro. Kahit na wala ka doon, sir, pwede naman kunin yung bata. Kahit ang importante may kasama MSWD at saka PNP, Women's and Children's walang Desk. problema, sir. Walang problema. Okay. Okay na po yan. Salamat po. Okay na. Gandang hapon po. Magandang hapon po. Salamat. Salamat po, sir. Mama mo, kwentuhan mo naman kami kung ano yung naging karanasan mo doon sa simbahan, kasama si pastor. Ano ang nangyayari sa mga panahong yun? Hindi naman gustong balikan yung mga pinagdaanan ko doon. Nung nakita mo yung mama mo sa Iloilo, ano yung naramdaman mo? Lalo ko saya at takot ko. Masaya na kami. Lalo na po na nandiyan na po yung mga tita, tito, nanay. Ano ba yung mga pangarap mo para sa sarili mo? Pangarap ko rin po yung maahon yung pamilya namin. Simula po nun, paano na naging takbo natin sa araw-araw? Ando na po yung maaalagaan ko na siya. Makikita ko yung bawat kilos niya, mapoproteksyonan ko siya kasi kung sa malayo, kung ano man mangyari sa kanya, hindi ko siya makikita. Kumbaga, halos ikakamatay ko kung ano man mangyari sa anak ko. Gusto niyo pong sabihin sa kanya? Na pagsikapan ninyo na makatapos kayo ng pag-aaral. Kahit anong hirap andanasin, kahit na anong ulam natin, kahit walang pamasahe, kahit walang baon, kung kayang lakarin, at tapos na lang. Mahirap din para sa amin na maghanap ng trabaho. Nakita nyo naman, nangangalakal din si papa nyo ng basura, namimili para lang makakain tayo. Dahil alam nyo naman, may sakit si papa nyo, hindi na makatrabaho ng ayos. Kumbaga, isang pagsubok sa buhay natin o problema dumaan sa buhay natin, lalaban tayo sa anuman pagsubok na lalaan sa buhay natin. Mahal kita, babe. Sir Rafi, salamat po. Maraming salamat po. Diyos na po bahala sa inyo. Maraming po salamat. Diyos na po bahala sa inyo. Everyone told me to be strong. Hold on and don't shed a tear. Through the darkness and good times, I knew I'd make it through. And the world thought I had it all, but I was waiting for you. Hush, now I see a light in the sky. Oh, it's almost blinding.